Good day mga kangkol, welcome back na naman sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, please subscribe na lang at paki-click yung notification bell para maging updated sa mga bagong videos natin. At paki-tingnan din yung description below, nandyan yung Lazada link natin, Shopee, Facebook page at Facebook account. So ngayon, ang tatalakayin natin na video ay patungkol sa mga klase-klaseng barrel, mga local barrels natin mga kangkol. So itong mga barrels na to subok na for competition and hunting mga kangkol. So meron tayo dito NB barrel. Yan, hindi pa natin nabuksan to mga kangkols, ilang buwan na natin. Medyo mahaba yung pila nito mga kangkols. NB09, NB14 sa 14 inches 92. Tapos meron din tayong AC barrel. Lahat ito mga kangkols caliber 22. Tapos meron tayong AC barrel na 12 grooves, AC barrel na 6 grooves. Tapos meron tayong DBB barrel na ilang inches, hindi pa natin tingnan natin mamaya kung 16 inches DBB brass barrel. Tapos meron din tayong DBBR na ilang inches to, 19 inches. Meron din tayong MT16 na barrel, 16 mm outside diameter. Pero minsan mga material ng barrel ng mga maker natin minsan 16.2, 16.1, kaya medyo masikip sa mga receiver. Kaya ang ginagawa natin dyan, nililiha lang natin yan mga ka-angkols. Minsan naman sakto 16 mm. Kasi yung pinagkukunan din nila nito, depende din sa supplier nila. Minsan yung material 16.1, 16.2. Tapos yung gagawin natin ngayon mga ka-angkols, bali pasukan natin ng Astro local pellet. Pasukan natin ng Astro pellet. Tingnan natin yung magiging itsura ng groove ng pellet. Astro 18. So ito yung pellet na gagamitin natin, Astro 18. Yan, medyo old stock na to. 18 grains. Yan may sign of erosion na siya. So yung unahin natin, mula sa left hanggang right po tayo mga kangkols. So unang bubuksan natin itong MT16 mga kangkols. Lahat po ito mga bagong barrel, iti-test natin. Sa sunod na video natin, iti-test natin ng EPS. Maganda sana kung lahat ng size ng barrel pareho yung haba natin para matest natin yung EPS bawat isa. Kasi yung available na barrel natin ngayon, iba-iba yung sizes. Kaya kung unfair naman kung i-compare natin yung maikli sa mahaba, kasi alam niyo naman kung mahaba yung barrel mas mataas yung EPS. So unahin natin itong MT16. MT16, so yan yung focus natin. Yan, 354 MT. MT16. So meron siyang dot. Hindi ko alam kung index to ng barrel. Hindi ko pa natanong yung maker nito. Tapos stick natin ang kanyang grooves. Check natin yung kanyang grooves. Focus natin. Yan ang kayang grooves, 12 grooves. Yan yung grooves niya. MT16.
Medyo madumi pa, hindi pa natin nalinisan yan. So ito yung chamber niya mga kaangkols. Flat head, tapos yung crown naman niya, siyan. Crown, labasan ng pilit. Yan. Hindi ko alam kung ano yung angle ng nakakankid yan, kung ilang degrees yung angle. So 16 mm outside diameter. MT16. So first try natin. So Astro pellet unresize. So yung skirt niya, kasi yung supply kasi ng Astro ngayon medyo merong may manipis na skirt, meron din makapal. So pasukan natin. So check natin. So naka-chamber din siya sa local pellet Astro MT16. Yan, naka-chamber din siya. So check natin. Check natin ang kanyang grooves. Yan, natin na. So, yung pellet. Yan, linis. Hulog. Kita mga kang. So, mga kaangkols yung grooves niya. MT16. Diba? Maganda, malinis. Pantay-pantay ang kanyang grooves. Yan, so yan yung pellet ng MT16 natin. So itabi natin sa barrel para maya ma-compare natin. So tandaan lang, MT16. So sa sunod naman yung DBBR. Yan, DBBR 19 inches. Balik lang natin para may palatandaan tayo na 19 inches to. Baka maya malimutan natin ibalik. Tapos ito yung kanyang chamber, meron siyang R. Yan. Kasi yung grooves. So ganoon din, 12 grooves. Grooves DBBR. Ayan. Tapos yung kanyang crown. Ay, kaya pala natabunan. Check natin ulit. Ayan. Kayang grooves.
12 grooves. Marami pang alikabok. Tapos kayang crown. Ayan. Malinis. DBBR. So ganun pa rin. Gamitin natin. Astro. Local pellet. Ayan, naka-chambered pa rin siya sa local pellet. Ayan. Smooth na smooth. So, ayan yung ano niya, yung labas. DBBR. So ayan. Yung kain ng ano niya, groove niya pantay. So yung gamit natin na pellet na past testing is Astro local pellet lang. Kasi madalas naman ito yung mga ginagamit ng mga hunters kasi ano lang, mga budget meal. Focus. Ayan. So, DBBR. Yang skirt dito tsaka crown head. Ayan. Rapid natin. Yung kain ng pellet niya, diba? DBBR. So next is DBB. Wala siyang R. So, 16 inches yung crown niya, wala siyang naka-indicate. Tapos check natin ang kanyang grooves. Ayan, ayan din 12 grooves. Itong mga DBB, mga barrel natin gamit natin, subok na natin to, kaya napakadaling i-tuning, hindi sasakit yung ulo mo. Napakadaling i-tuning ng mga barrel na to. So ito yung pinaka-importante sa part ng airgun, yung barrel. Kahit na mamurahin yung receiver mo, importante yung barrel talaga. Huwag mong tipirin yung barrel, mga ka-angkol. So yan pa rin yung kanya crown, wala siyang any markings. DBB flathead, tapos yan yung ano niya, crown. So halos pareho lang siya sa yung crown ng DBB MT tsaka DBBR. Ayan, linis din ng kanyang grooves, mga ka-angkols. Brass barrel. So test natin ulit sa Astro pellet. Maganda siguro kung i-test natin yung ano, GSB, kasi ano yun, carefully selected, tapos maganda yung pellet. Kasi itong Astro kasi minsan kasi merong mga skirt hindi maganda, kaya minsan may mga pliers, unlike sa GSB na napakaganda ang pellet, kaso mahal nga lang. So sayang naman kung naubusan kasi tayo ng pellet. Bali ano na, tuloy natin to. Gagawin natin GSB naman, yung gagamitin natin. Yan o.
Tulad nito, medyo baka siguro malaki yung skirt nito. Kaya matigas. Maganda kung GSB Pilit yung itatry natin. Kasi minsan, yung skirt ng Astro malaki. Abot ng 5.7 minsan. Tapos yung supply ng Astro ngayon, hindi siya consistent. Medyo may malaki. Merong ano, tawag nito, may malaking skirt. So sa DBB, yan yung ano niya, naging resulta ng groove test natin. Focus natin. Yan mga ka-uncles, DBB 16 inches. Sa sunod naman, itong AC barrel na 12 grooves. AC barrel 12 grooves. So sa mga barrel mga ka-uncles, iba-ibang batch ng mga maker natin. Minsan meron ding medyo malalim, medyo na grooves, minsan meron din medyo mababaw. Kasi yung tool bit na yung rifling butong na ginagamit nila, minsan may malalim din, medyo, meron din medyo mababaw. Kaya minsan yung nasusupply, mababaw yung groove, minsan may malalim. Importante din doon, maganda yung tumama mga ka-uncles. Kasi yung supply nila ng mga rifling button, hindi naman yan pare-pareho. Ito naman yung 6 groove na AC barrel. So check natin ang kanyang grooves. So wala siyang any marking sa kanyang chamber. Focus natin. Dami siyang alikabok. Yan o. Mga ka-uncles. Yan natin. Sundutin natin. May mga alikabok kasi. Yan mga ka-uncles. Maganda din yung kayang groups. 6 groove AC barrel. Yan mga ka-uncles, mababaw lang. Yung ano niya, chamber flathead. Tapos yung crown niya, yan lang. Medyo hindi siya ganun ka lapad yung nakakanikid niya, dyan lang sa dulo.
tinangkal ko sa 6 groups. So check natin. Malambot. Smooth na smooth. Yan. Yung grooves, babaw lang. As kabuhok lang kayang grooves. Six grooves mga ka-angkles, kaya medyo ano, yan. AC barrel, steel barrel, 6 grooves. Tabi natin. Tapos AC barrel na 12 grooves. So ayan yung chamber niya mga ka-angkles, flathead. Tapos check natin ang kanyang grooves. 24 inches. Linisan muna natin. Yan, halos gabuhok lang ang kanyang grooves. So test natin. Yan, naka-chamber din siya sa local pellet. Yan ang maganda, naka-chambered siya. Kasi kung di siya naka-chambered sa local pellet, yun, masasira yung kuko mo kakapos. Matigas, tapos kailangan mo pa na itulak. Ang ganda kung naka-chambered siya kasi kailangan mahirapan pag hunting. Kasi kung hindi siya naka-chambered, mga ka-angkles, tapos pag tulak mo hanggang bungad lang siya, tapos pag ipupos mo yung skirt niya, minsan nayuyupi, kaya may epekto din siya sa ano niya, accuracy. Kaya maganda kung naka-chambered siya. Yan, halos nipis lang kanyang grooves. Sobrang nipis lang. Halos kabuhok lang kanyang grooves mga ka-angkles. Yan. Halos guhit lang siya. AC barrel na 12 grooves.
Pero subok natin na din to AC barrel. Tapos mataas pa yung EPS. Tapos ngayon naman yung ito NB barrel. NB barrel na NB14. Ayan yung basa. NB1492. Ano? Yung crown niya, malalaman mo ang yung crown. Focus natin. Yan. Ngayon siya, yung butas niya, pinakadulong butas, may ano siya. Malinis siya, parang pinagdaanan ng ano, late. Ang chamber naman yan, ganyan, flathead siya. Flathead. So, NB14. It grooves lang ata to. It grooves. So, check natin. Linisan muna natin. Yan ang course ng kanyang grooves. NB14. So try natin sa local pellet Astro. Medyo masikip siya sa Astro. Yung NB kasi meron silang mga pellet na ginagamit sa mga ano nila, sa mga barrel. Pero itong NB subok na to, maraming panalo na to sa mga competition. So yung grooves niya medyo manipis din. Yung mga steel barrel natin medyo manipis yung kayang grooves. Hulog. So ayan yung kayang grooves. Tapos guhit lang din, manipis. NB14 NB1492. So check natin ulit. Ito MT16. Ayan grooves, ano. MT16. Ayan kaya grooves malalim. Wala sa lalim yan o babaw. Importante dyan, maganda tumama lahat. To, so yung mga barrel na to, subok na to for competition and hunting. Kaya kahit diretso putok mo na, maganda tumama. Kaya hindi ka mahirapan mag-tuning. Tapos ito naman DBBR. Ayan kaya ang grooves DBBR. Tapos DBB.
AC barrel 6 grooves. AC barrel na 12 grooves. Yan, maninipis lang. Tapos NB14 092. Yan mga ka-angkors. So sa sunod video natin gagawa natin to na, no? Test natin ang kanyang EPS. Kung gaano siya kalakas. Check natin bawat isa. So hanggang sa muli mga ka-angkors, kasi medyo madilim na. Please subscribe na lang sa ating YouTube channel para mag-update sa mga bagong videos natin. Ito mga ka-angkors, mga barrel na to, available yan sa ating Shopee, Lazada. Please see description below. Tingnan nyo lang, nandyan yung link ng Lazada natin at saka Shopee, Facebook page at mga Facebook accounts. So thank you mga ka-angkors, hanggang sa muli.